Gaya nung sa pagsampa ng kaso. Opo. Ngayon nga, buti awa ng Panginoong Diyos tapos na. Tapos na yes. Yung mga time na yon, minsan ba naisip nyo na umuwi? Dahil may kanya-kanya kayong pamilya. Opo. Di ba po? Kayo, si Kuya Lito, nandiyan pa yung iyong mama. Opo. Si Ate Vera, nandiyan pa yung iyong nanay din. Tsaka yung tatay mo, nandiyan pa ba? Wala na. O parehas nanay ninyo ang buhay, tapos may mga kapatid kayo. Opo. Ito lang naman, gusto ko lang alamin kung ano yung inyong nararamdaman. Minsan, ano bang naisip niyo pag gano'n? Namimiss niyo ba yung pamilya ninyo? Pasensya na. Kasi nakikita ko po minsan yung stress ni ate. Sabi ko, kailangan niya ng kasama. Nangyari sa kamay mo? Mamanhid. Mamanid? Bakit? Wala sa exercise. Exercise? Paano exercise ba dapat? Ganun. Ganun ba dapat? Ay, nasobrahan. Nasobrahan. Baka nangawit. Oo, nakakit. Kaliwa ba ginagamit mo? Oo, kalawete ako. Ay, kaliwete ka? Pakali. Wakali. Pagpalang araw mga kapapi. Ayun mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapapi. Kamusta po kayo lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Yes. At ayun, nagpapasalamat po nga po pala ako doon sa nagbigay ng t-shirt na to. Sino nagbigay nito? Yung huling unboxing natin. Hindi ko na rin matandaan. Pasensya na mga kapapi, pero nagpapasalamat po ako sa inyo. At Yes. shout out po sa inyo. Alam niyo na po kung sino po kayo. Alright. Salamat po. Na bagay muli puti. No? Sakto-sakto. Saktong-sakto, hindi handa tayo dyan. Ayun mga kapapi, araw po ng linggo. Ngayon, kaya mapapansin nyo, tahimik dito sa bahay. Walang katao-tao. Makikita nyo, walang tao. Ayan. Yan. Uy! May umubo. Umubo ah. Ano kaya yun? Nakikita mo ba yung nakikita ko? Parang ano to eh. Parang 1-0. 1-0? 10 no? 10? 1-0 ba? Oh, 1-0. Parang I at 0 to. Oh, I-0. I-0. Hindi 1. Oh, tama. I. I-0. Oo. Bitin kasi. Bitin. Kaya, papi, ayun mapagpalang araw sa ating lahat. Ayun meron lang tayong interviewin ngayong araw, mga kapapi. Okay, samahan niyo po ako. Kasi bagong YouTuber ito. Oo. Lakas daw nito eh. Malakas. Oo, lakas. Balita ako, kakaumpisa pa lang ano na? Bumubulusok yung kanyang channel talaga. Bumubulusok. Ay, ano? Bumubulwak. Bumubulwak. Parang vulkan ba? Oo, bumubulusok pa itaas. Paitaas. Oo. I-interview natin, baka sakaling pati tayo maging mabulusok din. Pataas. Sabi natin kung paano ba yung mga diskarte yung ginagawa nila, no? Oo. Ganun palakas yung channel nila. Oo. Grabe. Balita ko, monetize na rin. Oo, bilis nga. Naunahan pa ako. Unahan ka pa? Ano lang sa kanila yate, 3 araw lang monetize na eh. Ay, masipag kasi mag-upload eh. Kaya nga eh. Sipag ko mag-vlog. Oo, Kaya hingi tayo ng ano. Ingkan tips. Diskarte, oo. Tara. Papi. Let's go. Ito yung interview natin, oh. Ayan, ay, grabe, oh. Ako po. Hello po, mga kapapi. Magandang araw po. Ayan, naimbagnal daw. Naimbangal Bangal daw daw, tayo kamsat. amin. Mga kapapi, naimbangal daw tayo amin. Ayun, ay, grabe. Ayan ang I. I0. Hindi, Paps, ano po? Ano? 1.0. 1.0. Ako po yung point. Ikaw yung point. Magaling. Oo, siya yung 1. Opo. 1.0. Hindi. Tumabi ka daw kasi. Akala ko 1.5. Hello, kala nyo Ayan, mga kapapi, dito po ang ating Kuya Lito at Ate Vera. Thank you po, mga kapapi. Ayan, araw ng linggo, ba't nandito kayo? Napunta naman po kami rin pag Sunday. Pag Sunday, napunta rin sila, mga kapapi, kasi minsan wala naman silang ginagawa sa bahay nila. Opo. Mapasyal-pasyal sila dito sa amin, no? Opo. Kasi baka tanungin ng mga ka-business natin, bakit wala ba daw day off si Ate Vera?
Lagi po day off, araw-araw. Araw-araw. Araw-araw po day off, mga kapapi. Ano naman po, wala naman po kaming ginagawa sa bahay. Nagkakasawaan lang po kami ng pagbubuka. Kaya nandito po kami pag Sunday. Ayan ang sinasabi ko. Nagkakasawaan daw ng mukha. May punto. Ano po. Eh kasi Pops, nasa loob lang kami ng bahay. Nga po. Eh, nagsasawa siya sa pagmumukha ko kaya nag-aaya siya rito eh. Ay, ganon? Nagsasawa ka ba, Kuya Litz? Hindi naman po. Oo. Ikaw, Ate Vera, nagsasawa ka ba sa kanya? Hindi naman po. Hindi naman. Hindi Medyo naman lang. daw, Pops, Joke pero lang. gusto nang itapon. Bakit? Parang mo nasabi yung kay Litz. Ha? Joke lang po. Joke lang yan, joke lang. Oo, hindi kasi baka seryosohin ko eh. Alam mo naman ako, mapaniwalain ako. Ano ako eh, gullible ako. Pag sinabi mo, naniniwala talaga ako. Oh, kamusta naman po? Kamusta kayo? Kamusta naman ang inyong YouTube channel? Okay naman Okay po. lang. Ano yung ginagawa mo? Ba, nag-i-edit? Oh, grabe ah. Ang nag-edit ng vlog nyo po, Salitan po kami, Pops. salitan. So, marunong na rin si Kuya Lito? Opo. Ay, talaga? Kaya lang po, yung siyempre yung ano, yung mga nagdado po ng thumbnail. Ah, ang nagta-thumbnail si Ate Vera. Tsaka siya po yung ano pa, nagdado sa Nag-upload. Apo. Oh, tsaka siya rin ang vlog. Ah, hindi po. Nasusunod. Hindi, minsan, sino po ang nagbablog? Minsan din po, nagbablog din po ako. Opo. Oo. Ang ginagawa ko po, di ba po, may isang cellphone po may iwan sa akin. Apo. Kapag po siya nandito, yung binablog niya po yung nandito. Pag minsan po, doon sa bahay, nagbablog din po ako. Ah, so pinagdudugtong nyo? Opo. O magkaibang upload? Magkaiba po. Ay, grabe! Wala marami. Ganyan pala dapat. Opo. Diba? Iba yung dito sa ka-business, iba yung sa bahay. Di dalawa upload mo. Galing. O mga kagwang. O, Alam nyo na. tingnan nyo naman, di ba? O, dalawa. Dalawa ang upload dito mga to. Oh, hindi kasi napapansin ko sa mga kagwang. Pag nag-vlog si Intoy naman sa bahay, ay sa dito, sinika naman dun sa kabila. Opo. Pinagdudugtong nila. So pwede rin pala yon na magkaibang upload. Opo. Okay. Oo. Depende Ano po siguro. kasi, Pops, para hindi kami nasasagad sa upload. Yun, kumbaga, nauubusan. Oo, may reserba kayo. Very good mga kapapi. Kasi po, pinag-usapan po namin yung about dito. Di kanyang content po yun. Pero pagdating po doon, Sa bahay. akin naman po kayo. Kadalasan kayo ulit sana ba mga binablog mo sa bahay? Minsan po yung ano, yung pag-iinis po mga gawal po. Para updated sila. Oo. Tsaka yung lagi po siya nadadapa. Nadadapa, binablog mo din. Pag nabili po siya, laging nadadapa. Oo. Nang minsan po, ibili ka ng ulam sa mesa, dadapa po ako. Oo. Eh, may ano ka ba? Paano ka nagbablog? Hawak mo yung cellphone mo na ano? Kasi may napanood akong vlog nyo, naka-zoom sa mukha mo. Opo. Kaya po, pag ako may hawak po nun. Oo. Pero ang ginagawa ko po pag minsan, may napapakasuyo naman po akong bata doon. Oo. Pinapahawa ko lang. Ah, nagpapakamera ka? Ba matindi, may cameraman pa. Di ba talaga to si Kelito, Ano po pinapaka... kasi, yung mga bata din po kasi doon, pag lumabas siya, nakasunod yung mga bata sa kanya. Oo. Kaya yun, nakikisuyo na lang po siya. Parang yung mga bata ay umahanga kay Kelito. Marami nga tagahanga kay Kelito kasi kahit na ganyan yung kanyang kalagayan eh, nakakapunta kahit saan. Ba, minsan nga nakakauwi pa ng Quezon to eh. Akala ko pag sasabihin nyo, minsan nga inuwi yung baboy. Ay! Sasabihin ko na sana. Mas mabuti, ikaw na nagsabi. Dahil lang po, siguro magtanong lang ako ng mga ilang mga tanong sa inyo. Kasi, tawag dito, para updated din yung mga ka-business natin. Kamusta na ba kayo dito sa bahay? Kasi lahat naman yan sila ay kinakamusta ko. No? At ayun nga, yung mga bagay-bagay na siyempre hindi naman perfecto eh, di ba? Bawat isa. Siyempre bilang isang vlogger, ngayon vlogger na kayo, ano yung mga bagay na minsan nahihirapan kayong dalawa? Kasi maaaring kapulutan din natin ng aral yung mga na-experience nitong mag-asawa.
Lalo pa nga dun sa mga nangangarap din na magkaroon ng YouTube channel, paano naman nila nalalagpasan. Kasi napapansin ko si Ate Vera po ay araw-araw may upload. No, sipag, mga kapapi. At sabi nga ng mga viewer, si Ate Vera daw ay hindi na nagkakasakit. Simula nung nagkaroon ng YouTube channel, mga kapapi. Ano naman masasabi mo doon, Ate Vera, dun sa mga nagko-comment na ganyan? Yung hindi po nagkakasakit, hindi po ano yun. Kasi sa totoo lang, inaano ko lang po yung sarili ko para hindi na po ako yung nakahiga na tulad dati. Pero yung may nararamdaman, meron pa rin po. Kaso nga sabi ni ate, yung anuhin ko lang yung gawa ko. Yung kumbaga alalayan ko lang. Oo. Tulad po niyan, ngayon may higa po ako. Kaya Ay, may higa ka ba? Oo. paano-ano lang po ako mula po kanina umaga. Kumbaga doon sa Sundot-sundot lang. Sundot-sundot lang po lang. Oo. Well, it's paano may higa pala ito. Paano to? Ang nangyayari pag may higa? Pinagpapahinga ko lang po. Pinagpapahinga. Hindi mo na-stress. Huwag mong masyadong pag-uurin, Felix. Ang bihira. Guys, pwede ka rin magtanong, no? Sa kanilang dalawa kasi baka meron kang gusto itanong, di ba? Sa akin naman kasi hindi naman po may kakaila sa inyo yung mga nagdaang bago matapos ang taon is galing si Ate Vera sa mahaba-habang pahinga na Oo. nagkaroon nga siya ng health issue. So, Ate Vera, sa nangyaring pagkakaroon mo ng YouTube channel, nakatulong ba yon na tulad ngayon, hindi, sabi mo nga, hindi naman nawawala yung soft, at least meron pa rin na, pero nakatulong ba yon sa pagkakaroon ng YouTube channel about sa iyong health? Kung susumahin po, nakatulong naman po, pero mas nakatulong po yung mga advice at nila ate tsaka kuya, bukod po doon sa mga ka-business po natin na wag ko raw bibihin yung nararamdaman ko. Alright. Kumbaga ganun po. Kaya po, kung may nararamdaman po ako ngayon, ginagalaw ko pa rin po na tulad po ng nakikita niyo. Oo. Hindi kasi pagka ang sakit kasi binibi mo, Oo. tatagal talaga yan eh. Opo. Kaya pag ako naman, Mamamahay sa katawan mo. pag ako naman nagkakatrangkaso, ginagawa ko, ligo ako, sabay, minsan binabasketball ko pa nga para lumabas yung pawis eh. Ayun lang, no, mga kapapi. Yun ang sagot ni Ate Vera, kaya madalas na hindi na siya nagkakasakit. At saka mga kapapi, maganda yun, kasi hindi na siya nagkakasakit, di ba? Di ba? Isipin ninyo, kapwa natin yan, si Ate Vera. Isipin niyo, pamilya niya, tapos laging may sakit, di ba? Masakit sa puso. Eh naman, kami naman dito, mga kapapi, napansin nga rin namin yun. Masaya kami. Kasi, hindi na kami nag-aalala, diba? Lagi sila nandito, mapapansin nyo. Siguro, mas iwasan na po natin yung di naman natin mapiplease eh. Pero kasi syempre sila po ay minsan nasasaktan din. Diba kapag may mga ganong komento, Ate Vera, hindi ka na nagkakasakit ah. Parang magka-YouTube channel ka, Ngayon, hindi hindi ka na simula nung nagkakasakit ah. nagka-YouTube channel na daw nawala na yung sakit. May mga ganong comment. Pero hindi naman siguro. Nagginarte lang daw po. Oo. Wag naman mga papi. Okay na yun, tama na at 2025 naman na eh. Siyempre maging masaya na lang tayo ngayon sa, di ba, ganun. Walang nagkakasakit, walang sama ng loob, di ba? Oo. Masaya lang, tapos puro kapayapaan. Oo. Ayan. Di ba? Oo. Kailits. Tawag dito. Kumusta naman si Kailito bilang isang vlogger na ngayon? Ayun po, napansin ko naman po sa kanya, mas lalo pong na pupursige po siya na makatulong po sa akin sa pagbablog. Kasi minsan po, pagka paspasan, yung kunwari po, may mga bisita po rito or hindi naman po ako nakakapag-vlog. Siya na po yung gumagawa nun. May kusa na siya. Opo. May kusang palo. Oo. Kasi pagka hindi nag-vlog, papaluin mo. Hindi po kasi sayang din naman po kasi yung Yung mga pagkakataon, Opo, di ba? oras po ng upload na hindi mo ma-upload. Oo. Ayun mga kapapi, dun sa mga bago po sa aking channel. Ayun pakidalaw niyo po yung YouTube channel ni Kuya Lito at ni Ate Vera. Lito and Vera. Vera and Lito. Vera and Lito pala. Vera and Lito Official, mga kapapi. At dalawin nyo rin po, syempre, yung YouTube channel ni Manong Estong. Ang Kagwang Estong Official, mga kapapi.
At siyempre, yung iba pang mga kagwang. At sa channel din ni Boss Dave, ang Ka-Business Family po. No? Ayun lang, tawag dito. Yung iba kasi, kagaya nila Tinika, Intoy, minsan nagkakaroon sila ng pagtatalo. Diba? Siyempre, sa mag-asawa, hindi naman maiwasan yun. Opo. Pagka ganon, siyempre kayo, kailan kayo huling nag-away? Okay lang ba? Actually po kanina mayroon lang kaming anuhan, pero siya yung naglaylo. Oo. Kasi Siya na ganun naman na po siya yung ngayon, Paps. Pagka kunwari mainit yung ulo ko, lalayo ng konti, maglalaylo. Mamaya lalapit na siya pag alam niyang medyo malamig na yung ulo ko. Tsaka po siya lalapit. Ganun na Ba, po ayos siya ano, ngayon. nag-improve na. Oo. Kasi dati, ang mga comment niya, si Kuya Lito daw ay ma-pride. Opo. Right. Ma-pride, mataas ang ego. You know? Tsaka ano po siya dati, Paps. Dati po kasi ang ugali niya, pagka kunwari galit po ako, sumasabay po siya. Oo, Kaya kumbaga nagsasalubong po yung away namin. nagbabanggaan kayong dalawa. Ngayon po, ano siya, maglalaylo po, lalayo ng konti sa akin. Tapos pagka alam niyang medyo okay na ako, tsaka po siya lalapit. Marunong ka, Kuya Lito. Kasi kung bumangga ka dyan, iba ka talaga. Ayun po, ano po, kaya ako naman po nagagawa po yun sa tulong din po ni Kuya, sa mga payo. Tsaka, sa payo niyo po sa akin. Ano po? Tsaka po yung kay Boss Dave, kaya Budang. Oo. Mga payo niyo po sa buong family ka business po. Oo. Ayun po yung nakatulong din sa akin, kaya medyo nakaka-handle ko na po Yung emosyon. Pag nag-aaway po kami po. Oo. Ayun, ayos yun. Mga kapapi. Po. Oh, ayun di okay pala. Ano, mga kapapi. At least hindi na gano'n ang dating Kuya Lito. Kasi dati dami na iinis. Pagka ikay minsan naglalayas. Minsan naglalayas yan mga kapapi. Kung mapapanood nyo sa vlog ni Papa dati. Nakapaglayas pa siya. Oo, Dati. boss. Bigla na lang nawawala. Biglang nawawala, biglang dala pala yung yung alkansyang baboy. Magugulat sa Ate Vera, nasa Quezon na pala siya. Dati, Opo. ngayon hindi na. Isa na tuloy-tuloy mo yan, okay, Litz. Kahit si Papa, natutuwa sa'yo. Binabanggit sa akin ni Papa pagka kami lang dalawa nag-uusap. Kwento sa akin yan. Sabi niya, laki ng improvement ni Lito. Hindi na siya kagaya dati. Kasi nung ka-business tour, doon, sama-sama tayo talagang may, sa totoo lang, may phobia ako. Kasi kay Lito talaga, grabe noon, mga kapapi. Ewan ko kung napansin nila. Hindi na yata, no? Napansin po ng mga ka-business Mga ko. viewer, no? Kasi Pero- po, may vlog din po yun si Kuya noon na nag-aaway kami. Oo. Buti ngayon hindi na. No? At yun, Ate Vera at Kuya Lito, sabi ko nga kanina, si Nika at saka si Intoy minsan nag-aaway. At ang naging solusyon nila ay yung magbabakasyon. Si Bay Papaya at saka si Ate Junjun, di ba, minsan umuwi rin sila ng Mindanao. Di ba? Kayo ba minsan, syempre, ang Ate Vera ay taga Tarlac. At ang Kuya Lito ay taga Quezon. Minsan ba pumasok sa isip ninyo na sa dami ng problema, lalo na nung mga time na struggle dito sa ka-business family. 'Di ba, syempre lahat stress, minsan hindi niyo na nga nakikita sa camera, pero alam naman, aminado naman kami doon, mga kapapi, mga ka-business. Stress kami kasi nga may mga ganitong issue, gaya nung sa pagsampa ng kaso. Ngayon nga, buti awa ng Panginoong Diyos tapos na. Yung mga time na yon, minsan ba naisip nyo na umuwi sa inyo? Ito, siyempre kaya ako naman naitanong dahil may kanya-kanya kayong pamilya. Di ba po? Kayo, si Kuya Lito, nandiyan pa yung iyong mama. Si Ate Vera, nandiyan pa yung iyong nanay din. Tsaka yung tatay mo, nandiyan pa ba? Wala na. Parehas nanay, ninyo ang buhay, tapos may mga kapatid kayo. Ito lang naman,
gusto ko lang alamin kung ano yung inyong nararamdaman. Minsan, ano bang naiisip niyo pag gano'n? Namimiss niyo ba yung pamilya niyo sa probinsya? Gusto niyo ba minsan na mag-unwind, umuwi? Gano'n? Pag yung pagkakataon po, Paps, na maraming problema dito sa ka-business house. Sa totoo lang po, ayoko po umalis. Pasensya na po. Kasi nakikita ko po minsan yung stress ni ate. Sabi ko, kailangan niya ng kasama. Na syempre bukod sa first family po, kailangan din niya ng makakausap. Yun po yung inaano ko. Kaya, hindi ko po naisip na umuwi sa amin nung panahon na maraming problema dito. Bagkus minsan po, halos di na nga kami umuwi ni Lito. Minsan hating gabi na kami umuwi. Kasi gusto ko yung, parang may nakikitang ibang tao, si ate or si kuya. Lalo pag umuwi na yung mga kapatid namin tatlo. Kasi iba po yung yung kumbaga pakiramdam ng may taong kumbaga kasama sa ganung pagkakataon. Yun po. Tsaka yung time naman po na nagkasakit ako, yun po yung nagdesisyon sana akong uuwi. Opo. Kasi ayaw ko na po sanang makadagdag pa sa mga isipin ng first family. Opo. Yun po yung ano ko. Pero yung time po na may struggle dito, maraming problema, yun po yung talagang, yun po, alam ni Lito na halos ayaw ko nang umuwi sa inuupahan namin. Siyempre, gusto ko yung alalayan ko sila, ate, kuya. Kasi ganun naman po yung pag-alalay nila. Kung kami yung nasa sitwasyong, kumbaga, nahihirapan kami. Kasi nakikita ko po minsan si ate, yung ano po, kahit nagkukwentuhan kami, yung time na yun po, yung maraming problema. At least may napaglalabasan. Opo. Kahit Mama. nagkukwentuhan lang po kami, bigla po siyang mapapaluha kasi may maiisip na naman. Yun po. Kaya po, halos ayaw ko talagang umuwi noon sa inuupahan na ni Lito. Yun, alam po niya yun. Minsan, pag di siya kasama rito, chat niya ako anong oras na. Siyempre po, nag-aalala rin siya baka mapano ako sa paglalakad ko. Yun po. Kasi Kuya Lito, kayo po, ano bang nag-isip niyo nun? Ngayon po, katulad din po ng iniisip ko na nung nagka-problema po, family ka. Iniisip po namin talagang hindi. Kasi, yun nga po, ang touring niyo po sa amin, tsaka pinaparamdam niyo pong pagmamahal sa isang pamilya. Opo. Ang isang pamilya po talaga ang sa akin, kapag may problema, dapat sama-sama ang solusyon. Sama-sama magdamayan. Opo. Para po, kung may problema man, hindi masyadong maramdaman. Yun pala yung nasa isip nyo noong time na yun. Kaya siguro, pansin, kahit po yung ibang mga nadadaanan ko minsan dati, yung time na yun, napapansin nila ating gabi na ako na uwi or gabi na. Kasi nga po halos ayaw ko na umuwi. Hanggat hindi ko po alam na matutulog na si ate or si kuya. Hindi po ako na uwi. Ay, salamat naman. Salamat sa inyong pagdamay sa amin. Yun dun sa mga kagwang, sa mga ka-business natin na kahit na nahirapan kami, mga time na yon, nandyan pa rin po kayo na patuloy na sumusuporta, nagmamahal sa aming pong pamilya. No? Eh ngayon, okay na. Ngayon na okay na. Hindi na, nakikita nyo naman kung stress pa po sila mama, hindi na nabawasan. Medyo may suliranin pero hindi na ganun. Diba? Wala namang perfecto pero hindi na ganun na sukdulan, diba? Ngayon, anong naiisip nyo? Naiisip nyo bang umuwi o bakasyon ba sa inyong probinsya? Hindi, wala naman kaming ngayon pam sa ganun. Kasi sabi ko nga, tulad sa vlog ko nung nakaraan, Paps, nagtanungan kami. Gusto ko dito pa rin. Kasi kung mamimiss
misis ko, mama ko, pwede ko naman po siyang paluwasin. Mm. Or pwede naman akong umuwi kahit 2 araw. Pero yung sabihin, titira siguro doon, Mm. wala po sa isipan namin ni Lito. Oo. Kaya lang naman po kami nagdesisyon noon na uuwi muna sa Tarlac nung mga nakakaraan. Kasi nga, ayoko na sanang makadagdag sa isipin Mm. ninyo, Paps, ng first family. Kasi nga, yun yung time na Paps yun yung time na kasagsagan ng mga problema, di ba po? Opo. Ikaw, Kuya Liz, naisip mo ba na umuwi? Ngayon na okay na? Ngayon po, inaano ko po ngayon, hindi rin po na umuwi. Kasi siyempre, ngayong wala na masyadong problema si ate at kuya, mas magiging masaya po yung pagsasama po natin. Mas magiging memorable po. Oo. Kasi siyempre po, dati po, di ba, may mga problema. Hindi po natin maanong masasabi na memorable kasi medyo may mabigat na iniisip tayo. Hindi, memorable din yun. Oo nga po, ibig Oo, sabihin, I mean, Memorable yung bigat. Oo. memorable na. Natatawa nga ako kasi New Year na New Year. Si Kuya Bong, ayan, Kuya Bong, sunod din Kuya Buknoy. Yes, Tapos, kay Boss Dave, yung sa kanyang girlfriend. Hirap, no? Kung alam bakit pagka January, parang ang tagal, ano? Opo. Ano na parang ang dadaming nangyayari pagka January. Di lang naman sa amin, kundi sa halos lahat ng mga kababayan natin na pagtapos ng December, ayan, di ba? Yung nakaraang taon, siguro 2 years ago, ganun din yung sakit naman ni Kuya Buknoy. Di ba? January din yun. Kaya ito, matatapos ang January, at least, bawasan na. Oo. At least po unti-unti nang nabibigyan ng solusyon yung mga ano. Oo. Tsaka may natapos na malaking naging problema. Ibig sabihin lang, hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos. Opo. Kahit na dumaan tayo sa pagsubok, sa problema, parte yun parte ng buhay natin yun. Opo. Kasi lahat naman ng bagay, kaya nangyayari mayroong dahilan, Opo. may purpose. Minsan pagsubok, minsan naman ay palo. Diba? Ayun, tawag dito, Ate Vera, Kuya Lito, hanga kami sa inyo. Sa inyong dalawa. Hanga kami buong business family sa inyo. At sa pagbablog ninyo, makalipas siguro ang 5 taon, nagbablog pa kaya kayo nun? Sana po. Oo. Sana po. Kasi, syempre po, yun po yung isa po sa ano namin. Kumbaga, isa po sana sa mga katulong sa amin. Ano bang pangarap ninyo? Halimbawa, siyempre kayo mga vlogger na kayo. Ano bang mga pangarap nyo bilang isang vlogger naman? No, kasi yan yung kumbaga pinagkaloob ni regalo ng business family sa inyo, pangunahin ni Papa. Opo. Anong pangarap ninyo bilang isang mga vlogger? Anong marating ninyo sa pagbablog? Yun, gusto ko lang marinig. Makapukaw ng inspirasyon sa mga kababayan natin. Yun po, unang-una po sa akin po mga kapapi. Ano po, unang-una po sa gusto ko pong mangyari, makaipon po sana kami. Gusto ko po sanang magbigay ng ano rin sa Panginoon. Yung kumbaga, yun po yung number 1 Tsaka pangalawa po, syempre makaipon. Oo. Pangatlo po, makatulong po sa pamilya namin. Tsaka makapagbigay din ng kasiyahan sa first family. Gaya na. May mga pangarap din po kasi kami para sa inyo. May gusto ko i-surprise. Siyempre Surprise. sa first family. Anong mga surprise?
Tinanong ko na yun, no, mga ano yung mga surprise. Salamat na, Paps. Gusto niya makapag-surprise sa amin. Kasi hindi ko po sasabihin kabayaran. Kundi sasabihin, ano lang po, kumbaga, magpapasalamat po sa lahat ng ginagawa niyo sa amin. Unang-una po, yung laking tulong po kasi nang binigay niyo na sa aming mag-asawa. At saka, syempre gusto rin po namin maging gusto ko rin kung tularan yung kung ano si Kuya ka-business ngayon, sila Pop, sila Ate, na saglit lang po. Mga business din po ako makapag na nawawala po kasi yung na maging isang tulad ni Kuya ka-business po sana na be a blessing sa always to other po. Yun po mga business. Yung blessing sa kapwa mo. Opo. Yan ang ginagawa namin nila Papa. Yun po yung unang-unang gusto ko pong tularan, Paps. Kasi mula po umpisang pumunta kami rito, yun po yung nakikita ko na ginagawa ninyo. Nila Kuya, ni Ate. Yun po. Ikaw naman, Kuya Litz. Yun po, sa akin po, una-una po, ang gusto ko po, ang pangarap po, 5 years. Siguro po, yung makakapag po sa ating ama, yung yung makatulong po sa pagpapaganda ng bahay o sambahan po ng ating ama. Makapagbigay para mas mapaganda pa po. Mapagbigay lugot. Opo. At saka pangalawa po naman po sa makaipon para kung sakasakali po may ipon na po kami, yung biglaan po bang pangyayari na makakatulong po, hindi naman po sa yung ang gusto ko pong yung pangyayari sa first family na yun nga po sabi ni Vera, ma-surprise, hindi lang po kayo, yung kabuuan po ng first family, ka-business family po. Gaya po ng halimbawa, kung sakasali, pala rin po kami ng maganda pong ipon namin. Makapag ibang bansa po tayo, gano'n. Ay, lilibre nyo kami. Opo, mga gano'n. Sana ako lang. Gusto ko yan Sana nga makaipon kayo. Yun lang. At saka po syempre po, yung mga pamilya po namin, Oo. matulungan. Saka, yun po, inaano ko po, 5 years na 5 years from now. Opo. Nandito pa rin po kami ni Vera po. Ano man mangyari po sa amin, dito pa rin po kami dito. Sa tingin nyo, bakit 5 years yung tanong ko? Bakit hindi 1 year? Bakit hindi 6 months? Bakit 5 years? Kasi Pops, binigyan po kami ng medyo mahababang panahon para makaano sa sinabi. Kaya 5 years yun. Kasi maraming pwede mangyari. Maraming pwede mangyari sa loob nga lang ng isang araw. Gusto ko lang tingnan kung ano yung nilalaman ng puso ninyo palipas ang 5 taon. Siyempre, hangad namin ni Papa, YouTube channel nyo lahat. Ganun eh. Diba? Malang araw magkaroon din kayo ng mga silver play button. Diba? Mas lalo pang lumawak yung channel. Kilala nyo pa kaya kami pag ganun? Oo naman, oo lang. Kasi
kung ano man po yung marating namin kung sakali. Kumbaga sa inyo nag-umpisa yung toxic. Napaka naman kung malilimutan namin kayo. Pero ngayon pa lang po sinasabi ko, hindi po mangyayari, hindi ay malimutan po namin kayo. Siyempre, kayo yung unang nagbigay sa amin ng lakas ng loob, na kayo yung naging inspiration namin para tumahak din sa ganitong larangan, Pops. Tsaka, Pops, gusto ko lang po. Kayo po yung tumanggap sa amin ng bilang pamilya talaga. Hindi nyo inano na porque na hindi tayo magkakadugo, iba yung turing nyo. Hindi po. Talagang yung turing nyo po sa amin isang pamilya, kapatid, ganun po. Yun po. At saka sa pagmamahal nyo po ng first family nyo po, at saka sa kabuuan po ng family ka business po. Yung pagmamahalan po natin, yun po talaga ang hindi makakalimutan. Ika nga po, kung ano man ang mangyari po sa aming mag-asawa po, syempre po, nasa inyo pa rin po kami. Opo. Ayun lang, napakasarap naman marinig sa inyo yan. Sana, ipatunayan po ninyo. Kasi kami ni Papa ay, ito na kami sa inyo. Kami ni Papa ay all out na po sa inyo. At sana kayo rin. Kasi, tawag dito, sabi niyo nga, hindi naman tayo magkakadugo, pero tinuring namin kayo na parang pamilya. Sa akin lang, ito lang po, mapapakiusap po sa inyo, maging tapat po kayo palagi. Alam nyo, marami na nangyari. Marami na nangyari, maraming bagay-bagay. Minsan ay gustong sirain si Papa. Minsan ay gustong, alam nyo na, pakiusap ko sa inyo bilang isang anak. Kung napapanood ito ng mga pagbo, tanggol ninyo sila mama, si Papa. Kasi ganun din naman sila sa inyo. No? Huwag nyo silang papabayaan na kumbaga kami bilang mga tunay nilang anak, kaisa namin kayo. No? Sa kahit anong sitwasyon. Sa hirap man, sa ginawa. Kasi hindi naman laging maginawa Paano pag wala na? Pag wala nang di ba? Ano pag, alam mo yun, dadaan tayo sa pagsubok di ba? Paano pag wala na yung mga bagay na meron tayo ngayon? Mahal nyo pa rin ba kami? Yun, isa lang yun po ang napapangako namin. Yung pagmamahal namin sa business family. Ay, hindi yun po lahat. Hindi yun wala. Ano man ang mangyari, Pops? Dumating man po tayo sa Saktola. Yun sabi niya nga, mawawala yung lahat sa atin. Nandun pa rin po yung sabi ko nga po, yung sama-sama tayong magkaano ng problema, sama-sama maharap, at saka sama-sama din po tayo na magdadamayan para hindi po natin masyadong maramdaman yung mga problema. Ayun lang, bago ko tapusin itong vlog na ito, may gusto ba kayo tanong sa akin? Siyempre ako, kanay ako tanong. Magtanong kayo sa akin. Gusto ba kayong malaman sa akin? Bukod sa love life, huwag na yung love life. Huwag mo na yun, kasi batik na yun May gusto kayo tanong sa akin. Kay Kuya Sto, may gusto kayo tanong. Sa larangan ng pag-vlog, baka may share kami sa inyo. Ngayon, Pops, wala pa naman po. Wala pa. Okay, Kuya, dito meron ba? Ang gusto ko lang po sana siyempre po diba, hindi lahat po ng tinutulungan niya. Yung ika nga ay pag binigyan niya ng opportunity po talaga hindi mayroon naman po. Nakikita naman po ng iba na yung karamihan po sa natutulungan niyo ay parang gusto kayo na lahat ang pumasan sa buwan.
paano niyo po naiahandle halimbawa po parang buong buhay niya gusto ano sa inyo? Iasa na lang ba? Ano salita? Sa amin naman iba, marami talagang gano'n. Marami kami na-encounter na gano'n. Pero, kasi pagka pinahiral mo yung emosyon mo sa gano'n, pagka nagpadala ka sa emosyon, kasi minsan, yung mga viewer na inis na eh. Kami naman, ginagawa namin ni Papa, hindi kami nagpapadala sa emosyon namin. Yung unawa namin, ano ba yung sitwasyon? O bayan, bakit gano'n? Bakit ganyan? Para mas matulungan pa, napalawak namin yung pangunawa at saka yung pagtsatsaga para sa kanila na balang araw mabago nila yung buhay nila. Hindi kami basta nawawala ng pag-asa. Tingnan mo si Kuya po. Yes. O kahit sabihin natin na opo, marami talagang busy Kuya po, malakas talaga. At tingnan mo sila Sandra, si Kyla. Maliban na lang mga papi kung talagang nagsinungaling sa akin. Mapapansin ninyo, yung mga tinulungan ako na hindi nyo nakikita. Hindi ko na sasabihin kung bakit. Kasi may mga bagay na off-cam nalaman ko. Kasi kami po mismo nakakaalam ni Papa kung deserving talagang tulungan. Diba? Yun lang naman ang sa amin. Pelito. At yun, bago ko tapusin, may tanong ka pa? Gusto lang po. Last na lang. Tayong tanong ha. Sige. Ano ba? Paano niyo po naiahandle? Ika nga po ano ba? Hindi po ba kayo ika nga halimbawa? Sige, kaya mo yan. Tanungin mo ko ng diretsahan. Yung ano pa, hindi po ba kayo minsan nagdaramdam o nagtatampo ka ng kuya ganun? Ako? Pag minsan kasi siyempre lagi ang kasama mga kabangso o kaya ako ganun. Sa ano man bagay, hindi po ba kayo may ano ba? Yung di ba, merong Parang nagtatampo. Nakakatabi ba ito si Papa, laging parang gusto lagi kasama yung mga kabangso kaya sila ko yung paano nyo naiyahan yung ganun? Ano naman, sa bagay na yan, nag-matured ako. Ano yan eh, tawag dito. Dati, nung mga bago pa lang kayo, papansin ko parang kung wala kaming time. Pero nag-matured ako, sabi ko, bagay ng pamilya namin yun. At masaya ako kasi nandiyan kayo para sa mga magulang ko. Kasi minsan wala naman ako eh. Minsan may meeting ako. Diba? Papasalamat ako kasi nakakasama sila mama, sila papa. Diba? Yun yun. At ito, may tanong ko pa. May sasabihin ako. Hindi po. Okay na ba yung tanong ko? Kailangan mo mag-matured. Yes. Yun. Kasi pagka hindi mo maintindihan, hindi mo maunawaan. Diba? Ayun naman, bago ko tapusin, kaya 5 years from now, yung tanong ko kanina kasi, sana 5 years from now, kayo yung mga vlogger na, sana humble pa rin kayo. Sana mababa pa rin loob. Papasakop kila mama, kay papa, kasi sila ang nangunguna sa atin. Yun kasi yung pinakamahalaga. Yung humble ka. Kasi sabi nga, ang taong nagpapakumbaba ay itinataas ng Panginoon Diyos. No? Okay, magiging palalo. Magiging mayabang sa kahit anong sitwasyon, sa kahit na saang lugar. Huwag kasi masama yun. I-humble lang at everything will follow na. Pag humble ka, lahat yun sunod-sunod na. Lahat ng katangian nun sunod-sunod na. No? Alright, yun lang po siguro mga kapapi. Salamat sa inyong pakikinig sa aming vlog ngayong araw na ito. Kung may gusto kong sabihin, gusto. Saan pa sila akin naman na akin lang. Siyempre nakakatuwa lang ngayon. Hindi na tulad ng dati. May magandang epekto yung pinapakita nila ngayon lalo sa pagsasama nila. Dati na
sabi nga ni Kuya Lito sa dati vlog na pinapasakitan niya si Ate Vera kasi gusto niya mag-birthday. Ngayon wala nang ganun. Kaya yun, kay Ate Vera kay Kuya Lito, sana tuloy-tuloy lang. Opo. Siyempre, laging tumawag sa Diyos para sa kaligtasan mo. Yan lang, lagi lang din kayo magiging mapanalangin. Saka tama yung sinabi nyo kanina, always be a blessing to others. Alright, God bless po sa ating lahat. Mga kapapi, sana po ay makapulutan nyo din ng aral itong vlog na ito. Basta't may sipag, may tiyaga. Yes. Ay nilaga. Gusto ko lang din po palang mag-thank you po sa inyong lahat. Siyempre una po sa Panginoon. Kay Kuya Ate, thank you po ate sa paggabay lagi sa amin. Kay Pops po, kay Boss Dave. Salamat po kasi pag may tinatanong po ako about sa pag-vlog po, salamat po sa pagsagot at pagtulong po lagi sa akin. Siyempre po sa mga kapatid namin kagwahates. Thank you po sa inyong lahat. Yun po, magpapasalamat din po ako. Unang-una po sa Panginoon Diyos po, ano po. Pangalawa po sa ginamit niyo po isang buong pamilya po na tumulong po sa amin. At itinuring din po kami ng isang pamilya talaga po. Yun po. At saka maraming salamat po kina Ate Kuya. Kung wala po kayo talagang wala po kami dito. At inahanap po namin talaga na taos puso kami nagpapasalamat sa inyo. Dahil sa buong pamilya niyo po yan, kay Paps, kay Ate Budang, kay Boss Dave. Maraming salamat po sa mga suporta niyo po at saka yun sa mga kapatid ko pong kagwang, sa mga ate ko pong Ems, yun po. Tsaka yun po sa kabuuan po ng family ka business. Maraming salamat po at saka po maraming salamat din po sa lahat ng suporta niyo po at saka sa pagmamahal niyo po sa amin. Yung ating mga ka-business po diyan na solid supporter po ni Kuya at ni Pops po. Maraming salamat din po sa pagmamahal niyo rin po sa aming mag-asawa at pagsuporta. At sana po hindi lang po kami dalawang suportahan niyo po. Unang-una po, huwag po kayong bibitaw sa pagsuporta kay Kuya, kay Pops, kay Boss Dave at saka lalo po suportahan niyo po lalo kami lahat ng may YouTube channel katulad po ng mga kapatid ko kagwang kasi ano po, malaking tulong po sa amin yun at saka malay nyo po, balang araw lahat kami nakakatulong din po kina Kuya o sa ibang tao po. Yun po, maraming salamat po. Alright, God bless po sa ating lahat. Banat lang.